we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang pinakamalalaking balita ngayong Biyernes. Seguridad sa Batangas Port hinigpitan dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga biyaherong magtatawid dagat ngayong long holiday weekend. Pinakahuling sitwasyon sa Pantalan, ihahatid live. Ilang kumpanya ng bus sa Lipa City nagdagdag na rin ang mga bus unit dahil sa inaasahang buhos ng mga pasahero. Mga Pinoy na tripulante ng MT Sunyon na inatake ng Houthi sa Red Sea, nailigtas na. Abandonadong bahay sa Mauban, Quezon, nasunog. At 120-day feeding program ng DepEd at Lipa City LGU para sa kinder hanggang grade 3 students nagsimula na. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Nagdagdag ng mga bus unit ang ilang kumpanya ng bus sa Lipa City dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong long holiday weekend. Narito ang report ni Paul Hernandez. Dahil all roads lead to long weekend, may mga backup na bus ang mga bus company sa terminal sa Lipa. Paninigurong sapat ang bibiyahe pa Metro Manila. Pero malayo ang inasahan ni Robert na buhos ng mga pasahero, lalo't simula ngayong araw ang long weekend. Parang ordinaryong araw lang ang eksena kaninang umaga. Sa isang araw, nakaka-6 na biyahe kami. Kapag? Pagka malakas, Kapag normal? 4 na biyahe lang. Alang hirap pa. Kaya hindi nahirapang makasakay ang pamilya ni Kyla pa Cubao. May bibisitahin daw silang kamag-anak sa Marikina. Dapat nga po kanina po kaming 8, ay ang tagal po namin gumayak. Ang daan po sa Lipa ay okay pa. Mamayang gabi hanggang bukas ng umaga, inaasahang mas darami ang mga pasaherong aakyat pa norte. Naganda lang kami. Nakadadag sa iyo pasahero mamaya. May karagdagang 5 bus units ang naka-standby lang sa kanila. Samantala, normal na daloy ng mga sasakyan ang nararanasan sa Star Tollway ngayong Biyernes. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Patay ang isang lalaking naghatid lang ng kanyang asawa sa trabaho ng pagbabarili ng hindi pa nakikilalang sospek sa San Nicolas, Batangas. Naka-alerto si Denise Abante. Hindi na nakauwi pa sa kanilang tahanan sa Barangay Balok-Balok, San Nicolas, Batangas ang 59 anyos na lalaking ito habang sakay ng kanyang motorsiklo matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang gunman na sakay din ng motorsiklo sa Barangay Road ng Tagudtod sa parehong bayan. Sa investigasyon ng pulisya, inihatid ng biktima ang asawa nito sa kanyang trabaho sa Barangay Mulawin bago mangyari ang pamamaril. Posibleng umanong inabangan ng suspect ang biktima. Siya po ay tinambangan ng ating lone na gunman na siya po ay pinagbabaril po sa likod po, 30 putok. Nagabing naman po sa motive, inaalam po namin at hindi po kami makapagbigay ng eksaktong motibo at baka maano po yung ating ongoing na investigation po. 3 tama ng kalibre 45 baril sa likod ang tinamo ng biktima. Nadala pa raw sa ospital ang biktima ngunit dineklarang dead on arrival ng doktor. Ang suspect mabilis na nakatakas sakay ng kanyang motorsiklo. Inaalam pa ang tunay na motibo sa pagpatay. Kami pinahingi po ng tulong din po sa inyo at kung may mga makita po kayong hindi po pangkaraniwan na naka-maskra o naka-face mask at paligid-ligid po dyan at may binabantayan po dyan. Wag po kayong mag-atubaling tumawag sa kapulisan or sa inyo po mga barangay para po mapuntahan at wag na po sana maulit itong mga ganitong pangyayari. Patuloy pa rin gumugulong ang investigasyon ng pulisya sa krimen at mas pinaigting na rin ang isinasagawang checkpoint sa lugar para sa agarang pagtugis sa suspect. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuha ang pahayag ng pamilya ng nasawing biktima. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Kahit long holiday weekend, nararanasan ang maluwag na sitwasyon sa Batangas Port ngayong Biyernes. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise.
Sa huling datos ng pamunuan ng Pantalan na inilabas kaninang alas 3 ngayong hapon, 10,000 embarking passengers na ang naitala ngayong araw dito sa Batangas Port. First-timers sa Pilipinas ang Brazilian nationals na sina Andrea at kanyang mga kaibigan. One-week trip to Boracay ang kanilang unang pakay, paglapag pa lang ng Pilipinas. It was really nice. It's been really nice, the travel to Philippines. We choose because of we have like a co-works back home from Philippines. We want to spend by the beach, enjoy ourselves, expect like to be relaxed by the beach, having nice food, get to know the local people as well, a little bit more of the culture. Ang mag-anak ni Lizel mula sa bayan ng Cuenca, Batangas patungo ngayon sa Rojas Oriental, Mindoro para sa isang family reunion. Mag-aalas 5 pa raw ng umaga nang umalis sila sa Cuenca para matiyak na maaga ring makarating sa Pantalan. Safe naman, maayos, masaya. Siyempre, expected na magiging masaya yung flow ng itong magiging bakasyon to kasi sa tagal din naman na hindi nakauwi. Sinamantala kasi, tsaka may pasok kahapon, may work din, kumbaga ako din. So yun yung kaya ngayon talaga, kaya lang ang namin, mas maaga talaga para hindi kami, kung maraming man tao, mabilis din kami makakauwi. Kabilang sina Andrea at Lizel sa mga biyaherong maagang nagtungo sa Batangas Port kaninang umaga. Maluwag pang sitwasyon sa loob ng Pantalan kanina, mabilis ding nawawala ang pila sa mga ticketing booth. Ayon sa pamunuan ng Pantalan, nasa 8,000 to 12,000 embarking passengers ang inaasahan nilang dadagsa ngayong araw ng Biyernes, unang araw ng long holiday weekend. Mas marami na raw ito na bilang mula sa regular na 5,000 to 6,000 na foot traffic sa Pantalan. Bukas, araw ng Sabado, inaasahang dodoble pa raw ang bilang ng mga biyaherong magtatawid dagat. Ang increase ay mga 32%, no? Ang inaasahan. Bagaman bukas ay inaasahan na mas marami pa. Kahapon ng umaga, nag-meeting tayo with the shipping lines. Pare-pareho naman kami, inaasahan nila ang pagdami. So siniguro nila ang Philippine Ports Authority na nandyan yung kanilang barko. So inaasahan na lang namin yung turnaround time na pabilisin. Just in case na kailangan dumami ang tao, hindi na yung magdagdag ng barko, yung makabalik agad. Dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga biyahero, hinigpitan pa ang security measures sa loob ng passenger terminal building. Mahigpit pa ring ipinagbabawal ang pagdadala ng anumang pork products sa Pantalan dahil sa banta ng African swine fever. Paalala ng pamunuan ng Pantalan sa mga biyahero, Yung mga bawal, bladed weapons, no, yung mga firearms, no, pati yung mga meat products, no, nandito yung mga kasama natin sa ibang ahensya na nakabantay po. No, so wag nyo na pong ipilit, maantala lamang kayo. Ace, kung mapapansin mo dito sa aking likuran, kakaunti pa rin ang pila sa mga ticketing booth at kung magkaroon man, kaagad din itong nawawala. Ayon pa sa Marina, nakataas pa rin ang relaxation order sa mga babiyahing barko. Ibig sabihin, walang hihintaying oras ng pag-alis at pagbalik ng mga barko at fast craft. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Mga kapuso, nailigtas na ang 23 Pinoy na tripulante ng MT Sunyo na inatake ng grupong Houthi sa Red Sea. Kinakatakutan namin, dumating na. Tinira na kami ng missile. Buhayan ng isa sa mga tripulanteng Pinoy matapos ang pag-atake sa barko. Kwento niya, naglalayag sila mula Iraq papunta sa ng Greece nang sila'y paulanan ng bala. Tinira rin daw ng missile ang barko kaya nagkasira-sira at pinasok ng tubig. Hindi na raw nakaandar ang kanilang makina. Kahapon nailigtas sa mga Pinoy seafarer ayon sa Department of Migrant Workers. Inako ng grupong Houthi ang pag-atake sa MT Sunyon at isa pang barko sa Red Sea at Gulf of Aden. Matapos ang isang linggong oil price hike, good news naman para sa mga kapuso nating motorista dahil big-time rollback ang nakaambang ipatupad ng mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Base sa 4 na araw na trading, naglalaro sa 1 peso hanggang 1 peso and 35 centavos ang bawas sa kada litro sa gasolina. Malaki-laki rin ang tapya sa diesel na nasa 2 pesos hanggang 2 pesos and 20 centavos kada litro. 1 peso and 90 centavos hanggang 2 pesos ang inaasang bawas sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Oil Industry Management Bureau, pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng rollback ang paghina sa world demand at ang nakatakdang pag-uusap hinggil sa ceasefire sa pagitan ng Israel at Gaza.
Nagsimula na ang 120-day feeding program ng DepEd at Lipas City LGU para sa kinder hanggang grade 3 pupils. Ang programa layong masolusyonan ang malnutrisyon at pagkabansot ng mga mag-aaral ayon sa Lipas City Health Office. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Isang cup ng kanin at ulam na chapsuy ang sabay-sabay na kinain ng mga estudyante ng Jose K. Obando Memorial Elementary School sa Lipa, Batangas. Hudyat ng pagsisimula ng 120-day feeding program para sa kindergarten hanggang grade 3 students sa lungsod. Tinatawag itong sabayang gulay ng DepEd at Lipa City LGU. Na kapag malusog ang isang bata, may malakas na pangatawan, ay mayroon ding matalinong pag-iisip. Hindi lamang pang-intelektual na aspeto ang ating nililinang, kundi higit ay ang physical, emotional, social, moral. Layong tugunan ng programa ang problema sa malnutrition at stunting o pagkabansot sa mga mag-aaral. Mula po kinder hanggang grade 3, meron silang 14.7% or 3,734 na bata na wasted and severely wasted. At meron silang 2,885 or 11.37% na stunted or yung mga bansot na bata. Medyo po malaki ang ating tinaas, pero actually sa buong Pilipinas po ay ito ay kinakaharap ng ating gobyerno. Maganda po sa kanila dahil para po malayo sa sakit at lagi po silang masigla. Target ng proyektong mapakain araw-araw ang 37,000 na mag-aaral sa 67 public schools sa Lipa. Nagmamanifest yan sa ating mga high school students na kung saan ay nasa teenager na sila, medyo maliliit pa. So if-focus natin ang ating resources doon sa mga bata na nasa developing stage pa lamang. Binibigyang suporta ng programa ang mga magsasaka dahil direktang sila ang magsusupply ng gulay sa mga paaralan. 100 million pesos ang inilaang budget sa proyekto na mula sa Special Education Fund. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Alae! Alae! Alay! Alae! 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 Bahay at lupa. Para kami hindi na laging nangungupahan. Kaya makapag-negosyo ng konti. Tatayo na nga yung business, ang ice creaman. Ay, kotse. Wow! Pag ako'y may pupuntahan, may kotse ako madadala pag-alis. Siyempre bahay. Siyempre wala kang titirahan eh. Kung hindi yun ang bibilin mo, bakit ka pa tatama sa lutong ganun? Bahay at lupa, para gumanda nga yung bahay at lupa. Sir, marami tayong pwedeng paglaanan ng tatamaan sa luto, kaso lamang sir ay sa panahon ngayon ay mahirap asahan ang luto. Bahay. Oh, para makikabahay. Wala kaming bahay eh. Bahay. Kasi ano, yun ang pinaka parang tawag dito. Parang specific na pangangailangan ng tao. Nakakain. Paano eh, may bahay naman. Bahay at lupa. Kung anong pangunahin kung gusto mong bibilhin. House and lot. Dahil po para makaawa sa hirap. Siguro bahay ng aking mga anak. Wow! 6 ang anak ko, gusto ko lahat sila meron. Wala na sigurong bibilin yung mga bagay na dapat na kailangan sa pamilya, yun lang. Siyempre bahay at lupa. Para may sarili naman kaming tirahan. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Isa ang patay habang isa rin ang sugatan sa magkahiwalay na insidente ng pananaksak sa San Juan, Batangas. Nakatutok si Denise Abante. Tama ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng 48 anyos na lalaki residente ng Barangay Sampiro, San Juan, Batangas matapos pagsasaksakin ng katrabaho niyang construction worker pasado 1:00 ng madaling araw kahapon. Sa investigasyon ng pulisya, nagiinuman ng suspect at biktima sa bahay ng isa nilang katrabaho nang nagkaroon sila ng alitan. Palibasa itong suspect at saka victim, parehong may inom, may parehong kakulitan sila. Nagtalo sila regarding sa mga pag-uusap nila. Itong suspect, nagpaalam saglit at may kukuhanin doon sa bahay. Nung tuloy-uli yung pagtatalo nila, ay nayamot na po yung suspect, kaya sinaksak po ng suspect yung biktima mismo.
Umaga na raw nang matagpuan ng ilang residente ang dugoang katawan ng biktima sa bahaging ito ng Barangay Buhay na Sapa, kaya agad na inireport sa MDRRMO at dinala sa ospital. Kasalukuyan na siyang nagpapagaling. Ang suspect, arestado na ng pulisya at nahaharap sa reklamong frustrated murder. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuha ang pahayag ng magkabilang panig. Samantala, patay naman sa pananaksak ng sarili niyang bayaw ang 59 anyos na lalaki sa barangay Mabalanoy, San Juan, Batangas. Nangyari ang insidente nito lamang Lunes. Sa investigasyon, nagtungo raw ang umano'y lasing na biktima sa bahay ng kapatid upang manghiram ng motorsiklo, pero hindi siya pinayagan ng kapatid. Dito na raw nagkaroon ng alitan sa pagitan ng kapatid ng biktima, mga pamangkin nito at ng kanyang bayaw na nauwi sa pananaksak. Nagtalo sila, nasaktan niya, dumamay din yung mga anak niya para awatin sila. Sinaktan niya din yung mga mga anak na mga kapatid niya hanggang sa dumating tong kanyang bayaw, inawat po sila. Kaya lang, nung aktong bubunutan siya ng baril, sinaksak niya po kagad. Dead on the spot ang biktima habang mabilis daw na nakatakas ang suspect, dala ang ginamit na patalim. Sinusubukan pang makuhanan ng pahayag ang pamilya ng suspect at ng biktima. Paalala naman ng pulisya sa publiko, Pag-iinom po tayo, yung kaya lang po natin, huwag po natin sasagarin, baka mamaya tayo ay mapapaaway. Kaya ang ating pong kapulisan ay mag-iikot-ikot po para masabihan yung mga lugar kung saan malimit may mainuman para maiwasan po ang ganitong katulad ng ganitong insidente po. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Nasunog ang isang abandonadong bahay sa Mauban, Quezon. Ang kalapit na bahay partially damaged dahil sa sunog. Nakaalerto si Paul Hernandez. Nagliwanag ang paligid sa bahaging ito sa Mauban, Quezon pasado 2:00 ng madaling araw nitong Huwebes. Natupok ang 2 palapag ng abandonadong bahay sa barangay Mabato. First alarm po, sir. Yung nagamit po nating fire truck, sir, ay 2 lang po. Dito po, isa pong fire truck ng Mauban at isa pong fire truck ng Sampaloc Fire Station po. Sumabay pa ang malakas na hangin sa paglagablab ng apoy na bumulabog sa mga residente. Mix siya, sir, is concrete and semi-concrete siya, sir. Made of wood and yung concrete, sir, may wall siya, meron din siyang wood. Walang nasugatan o nasawi sa insidente, pero isang katabing bahay ang naiulat na partially damaged dahil sa sunog. 200,000 piso ang naitalang danyos dahil sa insidente. Mahigit 1 oras ang inabot bago tuluyang naapula ang apoy. Iniimbestigahan pa ang pinagmulan at sanhi ng sunog. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Natimbog ang 2 lalaki na itinuturing umanong high-value individual sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Dumuklay sa Batangas City, pasado 2:00 ng hapon nitong Martes. Arestado ang 2 matapos umanong pagbentahan ng iligal na droga ang pulis na nagpanggap na poser buyer. Nakumpiska sa mga sospek ang 330 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 2.2 million pesos. Nakumpiska rin sa mga sospek ang isang caliber 45 pistol, magazine at mga bala nito. Nasa kustudiya na ng Batangas Police Provincial Office ang mga sospek na naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 at RA 10591. Nagdeklara ng State of Public Health Emergency ang Kalawan LGU sa Laguna dahil sa pagdami ng kaso ng dengue sa bayan. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Umaga hanggang gabi ang pagsuyod sa mga barangay ng Municipal Health Office ng Kalawan, Laguna para sa misting and fogging operations kontra dengue. Sa pagtaas ng bilang ng mga tinamaan ng sakit, idineklara ang State of Public Health Emergency rito. This will hasten po the standard procedures with regards to procurement, with regards to hiring of additional resources po. And then we would have access po to a certain part of the fund ng LGU that can help us help with the actions that we would need to take. Mula sa average na 60 to 80 cases kada taon, nag-exceed o lumagpas na raw sa threshold ang kaso. 174 dengue cases ang naitala mula Enero hanggang Agosto 2024. Isa na rin ang nasawi. Sa 174 po, there were 9 confirmed cases, 165 na probable cases, and 38 suspected cases po.
So yung 174 po, yung confirmed and probable po. 2 barangay ang pinakatututukang dengue hotspot. Dito raw na itala ang maraming kaso. Dahil po yung areas na yun, medyo highly congested po with regards to the population. Yun po kasi yung medyo rural-urban part po ng Calauan. Nais pataasin ng LGU ang antas ng pag-iingat ng mga residente. Hindi lang daw dapat memoryahin ang 4S. Kaakibat daw nito ang pagkilos na maging malinis sa kapaligiran. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Natagpuan ang bangkay ng 37 anyos na lalaki sa isang damuhan sa Candelaria, Quezon. Tutukan sa report ni Paul Hernandez. May tama ng bala ng baril sa ulo ang lalaking yan ang matagpuang walang buhay sa isang damuhan sa Candelaria, Quezon. Sa ulat ng pulisya, bandang alas 8:30 ng umaga nitong Martes, nakita ang lalaki sa barangay Pahinga Norte. Dahil po sa tawag ng ating incumbent barangay captain ng Pahinga Norte, bandang alas 9 po ng umaga, August 20, 2024. So, ito po ay inireport sa kanya ng isang nagngangalang habang ito po ay naglalaro ng basketball, malapit po doon sa pinangyarihan, mga bandang alas 8 po ng imedya. Naka-pink na shorts at blue na t-shirt ang lalaki. Nakagapos din ang mga kamay ng biktima. May nakita ring bala sa lugar kung saan natagpuan ang lalaki. Ang biktima, personal na kinilala ng isang kaanak. Nagtatrabaho raw bilang construction worker ang 37 anyos na lalaki. Nasa bahay na po ng kanyang mga kapamilya. Nakaburol. Sinisika pang mahinga ng panig ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang pamilya ng nasawi. Iniimbestigahan pa ng mga pulis ang motibo at nasa likod ng pagpatay. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, lalo pang lumakas ang bagyong Shanshan at isa ng severe tropical storm. Nananatili itong malayo at mahigit 2,000 kilometers panlayo mula sa silangan ng Central Luzon. Halos hindi gumagalaw ang bagyo at ayon sa Pag-asa sa ngayon ay mababa ang tsansang pumasok ito sa PAR. Pero patuloy na umantabay sa magiging pagbabago sa mga susunod na araw. Nagbabalik naman ang habagat at makaaapekto muli sa ilang bahagi ng bansa, kasabay rin ng pag-iral ng easterlies. Sa datos ng Metro Weather, posible pa rin ang pagulan sa ilang bahagi ng Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Mindoro Provinces, Palawan, Quezon, Marinduque at Romblon. May malalakas na ulan kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. May tsansa rin ng localized thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa. Malaking tulong daw para sa mga naghahanap ng trabaho ang national certificates mula sa TESDA. Ang TESDA 4A hinihikayat ang mga naghahanap ng trabaho na mag-enroll sa kanilang mga libreng kurso. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Isang 30 anyos na si Ryan sa mga work-from-home heroes kung ituring noong kasagsagan ng pandemya. Blessing in disguise din nga raw kung ituring niya ito dahil marami siyang natutunan kahit nasa bahay lang. Lalo na nang makakuha siya ng mga NC2 certificate mula sa TESDA. Hindi naging hadlang para sa kanya na mapako sa bahay para makakuha ng mga oportunidad para matuto kaya nag-enroll siya sa iba't ibang kurso ng TESDA. Madami siya hindi ko actually mabilang kasi ang dami niyang online training na binigay na pwede namin gamitin or kunin dun sa TESDA. Katulad na lang ng 2-stroke engine tune-up, then yung 4-stroke engine tune-up. Ang mga bagay na ito ang nakapagbibigay daw ng kalamangan sa mga TESDA graduate para kaagad na matanggap sa trabaho at ilang industriya o sektor gaya ng healthcare services, engineering, construction, IT at hospitality ayon sa TESDA Calabarzon. Ang national certificate kasi mula sa TESDA ay nagbibigay ng formal na pagkilala sa kasanayan ng isang manggagawa. Yung aming pong trainings is naka-align sa standards ng industry. Madalas po ang aming linkaging with the industry partners para kuhanin yung requirement nila sa skilled workers. Ano nga ba ang skills na kailangan nila sa industry? Tinuturuan din namin sila ng work
ethics. Kung mabibigyan pa nga raw ng pagkakataon, gugustuhin pa rin ni Ryan na kumuha pa ng ibang kurso sa TESDA para mas marami pa siyang malaman at may apply sa kanyang trabaho. Hinihikayat na rin daw niya ang kanyang mga kasamahan na kumuha na rin ng national certificate mula sa TESDA. Napakalaking tulong niya dahil sa edge ng work namin as a maintenance, nalaman namin kung paano mag-troubleshooting ng mga pump or mga engine. Ay highly encourage na yung mga kasamahan ko na mag-test na din kasi malaking tulong siya. Hindi lang sa work, pwede mong gawin sa inyo na malaking tulong talaga siya. TESDA is a ISO certified institution ng gobyerno. Yung aming pong ini-issue na national certificate from level 1 to 4 ay kinikredit po ng ating mga employer, not just locally but abroad, because that's a seal of quality. Kumbaga, pagka-certified ka ng ISO, ang iyong ginagawang sistema at procedure is consistent with the quality standards. Yun lang NC, sapat na para makapaghanap ng trabaho. Ayon sa TESDA, libre ang mga alok nilang course na siyang malaking tulong para sa mga job seekers at trabahador. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Sa Globalita, nahukay ang isang diamond sa Botswana na tumitimbang ng 2,492 carats. Yan na raw ang pangalawa sa pinakamalaking nahukay na diamond sa buong mundo. Kasunod ito ng 3,106 carats Cullinan diamond na nahukay sa South Africa noong 1905 at naibenta sa British Royal Family. Natagpuan ng world's second biggest diamond ng isang Canadian company sa Carrow Mine kung saan maraming naglalakihang diamante na rin ang nakuha noon. Wala pang detalye kung anong gagawin at kung magkanong halaga ng diamante. Pero ayon sa gobyerno ng Botswana, kaya nitong mapalakas ang ekonomiya ng bansa kapag naibenta na ito. Mga kapuso, bukas Sabado, August 24, makararanas ng kawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Malvar, San Jose at Rosario, Batangas. Magsisimula ito alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng pagbabawas sa mga sanga at pagpapalit ng mga primary assembly line at extension ng mga linya, kalinsabay ang iba pang pagawain. Alae! 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 Bahay po para po madagdagan po yung aming bahay at makalipat na kami sa ibang lugar. Bayat lupa para po may future na sa future. Tatago ko na lang sa bangko, baka lalaki. O kaya business. Oh. Yung bahay at lupa, wala kami Lupa. Ay, siyempre, yun ang mataas na value, tumataas pag, katagalan. Bahay at lote. Bahay sa aking pamilya. Lupa at bahay para magkameron kami ng sariling bahay. Bayat lupa. Kasi ang pamilya ko ay gusto magkaroon ng sariling bayat at lupa. Yun lang hinahangad ko. Bigla ka na lang tatamay. Dapat pag-aralan mo kung saan mo gagamitin yung tinamaan. Ay wala yung basta bili ng bili. Nice. Kailangan mo yung napaplano yun. Bibili po ako ng sasakyan. Kasi po, napakahirap pong mag-commute. Wala pong masakyan lagi pag napasok sa school. Gamit po sa school. Dahil nga po back to school na rin po at kailangan din po ng mga supply sa pasukan. Mansion. Para magkakasama po kami ng family ko sa comfortable na ba. Siguro po house and lot. House and lot. Ganun din. Para sa family po. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakuhuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa riyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Ace Medrano. Kami ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.